Isa ka rin ba sa mga naghahangad na mapaangat ang minimum wage dito sa Pilipinas? Dahil sa minimum wage na yan, literal na minimum talaga. Kapos pa rin, maliit pa rin, hindi pa rin sustainable. Kung isa ka sa mga naghahangad na tumaas ang sahod dito sa Pilipinas, taasan ng minimum wage para at least makabawi-bawi man lang sa buhay, i-explain ko sa iyo bakit napakahirap i-implement niyang gusto mo dito sa Pilipinas. Ako nga pala si Kyle. At ito ang part 2 ng boses ko as a 22 years old na mamamayan na Republika ng Pilipinas. Pero before ko explain sa iyo kung bakit napakahirap na gawin yan dito sa Pilipinas, mag-share muna ako ng story. Personal kong experience to. Hindi ako mag-explain ng theory. Ayoko mag-explain ng nasa libro. I-share ko dito sa inyo ang personal na experience ko at sa pinaniniwalaan kung anong ang mga elemento dapat nating i-acquire sa Pilipinas para totoong medyo umangat ng seryoso talaga yung ekonomiya natin. So, magsustory muna ako. Ang work experience ko po ay bookkeeping at accounting. Pag tinitingnan nyo yung resume ko, pwede ba? Ito pala yung resume ko. Yan, nakikita nyo na resume ko. Screenshot po yan ng resume ko. Before niyang mga resume na yan, mga experiences na yan, meron pa yung paatras. Naging banana chip cooker po ako. At naging tendero. Marami po ako naging work experience nang wala sa resume. Pero gusto ko lang sabihin na na-experience ko yung below minimum wage, at saka above minimum wage. Na-experience ko na yung walang benepisyo, merong benepisyo, may HMO, may allowance, may net differential. Na-experience ko yan. At dito ko ibabahagi sa inyo kung ano yung magiging relevant niyan sa magiging sasabihin ko sa inyo. Nung nag-start na ako ng bookkeeping, after ko naging banana chip cooker, freelancer po ako. Nasa industriya ako ng bookkeeping, accounting. Freelancer ako ng mga small businesses sa US. Part-time. Freelancer lang. Madalang lang umabot na 2 oras, 1 oras yung trabaho ko dahil napakadali lang ng trabaho. Especially pag alam mo na yung accounting principles, madali lang. Binabayaran ako ng dollars, USD. At weekly akong binabayaran. Kahit na nalobol ako nun kasi kakastart ko pa lang, wala pa akong ganong experience. Hindi pa ako marunong mag-pricing nun. Hanggang ngayon naman, hindi ako marunong mag-pricing. Pero nung binabayaran na ako, na-experience ko gaano kagaan ang buhay kung binabayaran ka ng USD. Yung galing labas ang pera, galing sa US ang pera at binabayaran ka. Sa hindi mapaliwanag na paraan, medyo magaan ang buhay nun. Hindi naman ako nakakapagtayo ng bahay. Hindi. Medyo umangat yung estado. Yung parang banana chip cooker ka na below minimum wage. Tapos naging freelancer ka na halos hindi nga 1 oras ka makatrabaho sa isang araw. Ganun yung sinasahod mo. Hindi naman ganun kalaki. Pero, mas mataas pa sa binabayaran sa akin yung naging sahod ko sa banana chip, as a banana chip cooker ako. Doon ko parang napagtanong sa sarili ko, nasa tamang track ba ako? Tama ba itong ginagawa ko? Halos hindi naman ako nagtatrabaho. Pero ganito yung ina-earn ko. Fast forward, parang nasanay na ako na ganun yung setup na tumatanggap na ng USD. Sa haba ng freelancing ko, gusto kong mag-try na accounting or bookkeeping na work experience. Pero gusto kong mag-corporate. Gusto ko ng corporate setup. Wala akong pakisasahod, basta gusto kong magka-corporate setup na accounting kasi freelancer yun eh. At blessed naman tayo ni Lord na binigyan tayo ng isang trabaho sa Davao City na maging accounts payable ng isang BPO. Ewan ko BPO ba tawag doon. Pero night shift kasi. At again, US company yun. Hindi man dollars ang in-earn ko doon, Philippine peso. Pero sobrang above minimum. Above minimum wage talaga. Above minimum wage siya, may HMO, kompleto ang government benefits, on time ang sahod, at may mga allowances pa, tsaka incentives. Na-experience ko yun. Na-experience ko rin yung ganyan. At habang andun na ako sa industriya ng halos US, habang bumabaybay ako sa US work-related na mga experiences, doon ko napagtanto, bakit kaya hindi ito posible sa buong Pilipinas? 'Di ba? Na mag-earn ng ganito na above minimum, kompleto maging benefits. Kasi minsan sa mga maliliit na mga businesses, syempre daily below minimum wage, minsan wala pang mga government benefits. Medyo kapag nakatry ka talaga sa pinakababa ng work experience dito sa Pilipinas, ma-experience mo ang sinasabi ko. At kung na-experience mo or may experience ka related sa work experience ko, makaka-relate ka sa sinasabi ko. Natanong ko, bakit nakaya ng Korea na magkuha ng mga tao dito sa Pilipinas, maging farmers? At malaki yung sahod. Bakit kaya ng Japan? Bakit kaya ng Thailand? Bakit kaya ng China? Bakit kaya ng buong mundo? Hindi naman buong mundo. Bakit kaya ng ibang bansa pero hindi ng Pilipinas?
hindi ba kayo nagtataka kahit konti kung bakit hindi makaganyan ng level ang Pilipinas? At kung nagtataka ka at nagwa-wonder ka at hindi ka pa matutulog ngayon, bibigyan kita ng iisipin. Bibigyan kita ng idea. At itong idea na to ay pwede mo rin gawing basihan kung sino yung ihahalal mo ngayong darating na eleksyon. Isa sa mga rason kung bakit hindi maka-boost, hindi makaangat-angat talaga ng todo ang Pilipinas. Dahil din sa konstitusyon. Dahil may pumipigil sa konstitusyon na pagbagsakan tayo ng maraming bultong pera. May ganyan sa konstitusyon. Siguro hindi alam ng iba at sigurong gusto lang i-keep ng iba para sila lang makinabang sa mga yaman nila at maging alipin ng buong Pilipino. Pero kung nasa isip mo kung paano tataasan ng sahod dito sa Pilipinas at iboboto mo ang mga taong gustong iangat ang minimum wage. Sinasabi ko na sa inyo ngayon, hindi yan ang solusyon. Promise. Kung tataasan ang minimum wage sa Pilipinas, maraming negosyong magsasara. Bakit? Kapiranggot lang ang makakita ng ibang negosyo, pahirapan pa magsahod kasi sa hindi magandang ekonomiya, kasi konti lang mga sales. Tapos patataasan mo pa bigla ng minimum wage. Nako, magsasara yung mga yan. At imbes na marami ang mga opportunity makikreate dito sa Pilipinas sa mga negosyante, lalong bababa. Kaya sa senador na gustong taasan ng minimum wage, para sa akin, red flag yan. Takbuhan nyo na yan. Ito ang elemento ang nagpipigil sa Pilipinas kung bakit hindi makaangat-angat. Sa current constitution kasi natin, pinagbabawal o nire-restrict sa hindi ko mapaliwanag na paraan at hindi ko mapaliwanag kung bakit at hindi ko rin alam at hindi ko rin inalam kung bakit. Nire-restrict ang foreign direct investment or FDI dito sa Pilipinas. Ewan ko saan nanggaling ang takot, ewan ko nasan nanggaling ang reasoning na yan. Pero yan ang pumipigil kung bakit hindi makaangat-angat ang Pilipinas, kung bakit hindi dumadami ang mga opportunities. Before ka mag-react, may argument kapag i-open daw ang FDI. Baka daw, wala nang mga Filipino entrepreneurs dito sa bansa dahil ibang lahi na ang magnenegosyo dito. Kaya nga may batas ang isang bansa para may limitasyon. Kaya nga may sistema para may control. Basura ang sistema nyo kung mag-open kayo ng FDI dito. Pero, maapakan naman ang mga negosyanteng Pilipino. Diba? Pero ang sinasabi ko dito, it's not about the competition between the foreign entrepreneurs and Filipino entrepreneurs. Magaling mga Pilipino magnegosyo. Pero lalong gagaling yan kapag maraming opportunity sa paligid. Kapag maraming perang umiikot sa bansang Pilipinas. Nung nagtatrabaho ko sa BPO, naging freelancer, nag-corporate, doon pinasilip sa akin na ganun pala kaganda ang mga opportunities ng mga empleyado kung maraming opportunities na galing direct sa ibang bansa na gusto magnegosyo dito sa Pilipinas. Napakaganda ng mga opportunity. At deserve ng mga Pilipino yun. Pwede namang may specific na sektor lang ang kailangan nating ipa-invest sa ibang bansa. Pwede namang i-keep natin ang mga local businesses dito sa Pilipinas at i-keep ang mga negosyanteng Pilipino at ang sektor lang ng mga kailangan talaga ng investment ang pagtuunan natin. Export. Ayusin natin sistema sa export. Sa BPO, mas paramihin. Factories. Napakaraming sektor ng Pilipinas na pwedeng pag-imbisan na hindi maapakan ng mga negosyanteng Pilipino. Gusto nyo talagang tumaas ang sahod ng Pilipinas at rumami ang opportunities? Tigilan yung bumoto o tigilan yung iboto ang mga tumatakbong people first. Baka mabash ako. Kasi may nakita kong video medyo na-trigger ako doon. May nakita kong video. Sabi nila, ang gusto namin sa bayan ay yung ang mga tao ang nakaupo. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya naghihirap ang Pilipinas sa ganyang mentality. Kaya naghihirap ang Pilipinas dahil inuuna ang tao, which is half tama, half mali. Ang kulang sa Pilipinas, opportunities. Magaling ang Pilipino, napakatalino ng Pilipino, napaka-innovative ng Pilipino. Pero kung hindi mo aaminin na napakakulang ng opportunities dito sa bansa natin, nagbulag-bulagan ka lang. Napakakulang, napakaraming mga taong walang trabaho. Kaya tumataas ang crime rate kasi walang mga trabaho, walang pera. Ito idea na lang. Hindi talaga umangat ang Singapore at saka China nung hindi nila inopen ang foreign direct investment sa kanilang bansa. Yun lang naman. Iniidolo natin yung mga bansa na yan. Ang US, matagal na yung tumatanggap ng direct investment sa mga foreign. At nagtataka pa kayo kung bakit napaka-unti at napaka-grabe talagang parang hindi tayo binibless ng mga opportunities dito. Blessed na tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Oo, tama yun. Pero may something kulang pa sa ating ekonomiya na nagpipigil sa ating para mas maging magaling pa, mas maging first world country pa na bansa. Gusto kong malaman ano ang nasa isip nyo when it comes sa foreign direct investments. Kung may alam kayo, gusto kong i-comment nyo dyan kung tutol ba kayo o hindi. Pero sa tingin ko,
na nanggaling ako sa iba't ibang industriya na napaka-related naman sa foreign businesses. Maganda. Gusto ko ma-experience ang buong bansa yun. Gusto ko ma-experience na maraming trabaho. At napakagandang lugar ng Pilipinas. At napakarami pang pwedeng i-invest dito sa Pilipinas para magkaroon ng maraming opportunity ang ating bansa. Samahan nyo kung hindi iboto ang mga tumatakbong gusto lang maupo. Gusto nilang tirahin. Gusto nilang i-prioritize ang masa. Pero ayaw nilang i-prioritize ang ekonomiya ng Pilipinas. Mga budol yan. Ito, an additional filter. Yung FDI, kailangan siya ng constitutional amendment. Kailangan i-amend ang current constitution yan. At before yan mangyari, kailangan may mga senador na pro-reform. Yung mga payag na i-reforma ang konstitusyon. Kapag, ito, sasabihin ko ulit, kapag ayaw ng kandidato na yan or anti siya sa reform ng ating bansa o government system natin, pag ayaw nila, sure akong magnanakaw lang yan. Sure akong mangungurap lang yan. Gusto lang yan maupo. Gusto lang yan ng pera. At walang kwenta ang mga tao na yan. Kaya samahan nyo ako na magpili tayo ng mas maayos, mas matapang, mas may lakas ng loob na baguhin ng sistema ng Pilipinas para magkaroon ng totoong accountability, economic boost, at totoong ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. Yun lang po sa video na to. Maraming salamat.